Ang pagbabalik sa isang lugar kung saan kami mas nagkakilala. Sa lugar na binuo namin ng iba't ibang alaala. Alaalang puno ng kasiyahan, galit at kalungkutan. Sa Tesda, Wanas. Dito namin ginanap ang aming pagbabalik. Dahil dito namin aksidente na buo ang mga alaalang alam namin hindi namin makakalimutan. Igaganap namin ang aming reunion sa loob ng 2 araw lamang. Sa unang araw ay dito namin aantayin ang lahat ng aming mga kaklase. Malaki pa nga ang ginastos namin dito dahil alam namin minsan lang ito mangyari. Umabot ito sa 500,000 dahil marami kasi silang pasabog sa pagbabalik ng lahat. Una nang dumating ang pinakamaagang dumating sa paralan dati, si Angelo Luciano. Si Angelo Luciano ngayon ay nagmamay-ari na ng 3 Grand Mall dito sa Mindanao. Habang si Angelo ay masaya munang nagbibidyoke, may dumating kaagad na sports car. Hala, sino kaya ito? Ito ay ang sports car ni Mr. and Mrs. General Cagat. Kasama pala sila ng kanyang girlfriend na si Geraldine. Sila ang mag-asawa ngayon ay nagmamay-ari na ng mga resort dito sa Pilipinas. Patuloy silang nag-aantay para sa mga susunod na darating. Ilang saglit lamang ay may grupong paparating. Alam niyo ba kung sino iyon? Sila ay para lang kriminal dati, ngunit ngayon ay nanguhuli na ng mga kriminal. Sila General Anthony, Angelo Hermano, Roy Ria Bonanza, Carl L.J. Malino, Narlo Genpal, at syempre ang mataas-taasan nilang si General Ian Carl Urdisa. Nang sila ay makaupo sa mga upuan, sila muna ay humigop ng mainit na kape habang nagkukwentuhan sa kanilang mga pinagdaanan. Mayan-maya lamang ay sunod-sunod na nagsipagdatingan ang iba't ibang uri ng sasakyan. May Hilux, may nag-big bike, meron ding nag-van. Sila ang Quadro Girls na sila Joanna Lee, Barrio, Maiden Ann, Melanie at Ronila. Sila ang apat ngayon ay may negosyo na pinangalanang Quadro Girlaloo Hair and Beauty Salon. Mayroon na silang 7 branches dito sa lalawigan ng Davao. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay may dumating na naman isang kaklase. Siya ay may dalang Ferrari na sasakyan. Nagulat ang lahat nang malaman nilang si Archie Salgan Gulpo pala ang may-ari nito. Si Archie Salgan Gulpo ay isa ng sikat na doktor dito sa Pilipinas. Siya ay doktor sa mga mata na kung tawaging ophthalmologist. Kilala siya sa mga husay at talento sa paggamot sa mga mata. Agad namang dumating ang kanyang partner pagdating sa mga katangahang bagay. Ang isa sa mga naging sikat na fashion designer at fashion model dito sa Pilipinas, si Johnny Salcedo. Si Johnny ay pang-ilang beses na naging kampiyon sa mga paligsahang sinalihan niya. Mayroon kasi siyang husay at talento pagdating dito. Habang mas tumatagal ay mas naging mahaba din ang kanilang pagkukwentuhan. Di din magpapahuli ang nagwagi sa tawag ng pangalan na ngayon ay isa ng professional singer at famous actor na si Dwayne Justin Caro. Maya-maya lamang ay sabay ng sipagdatingan ng 4 naming mga marino. Sina Dizon Iniego, Liz Lloyd Pao, Lawrence Palma at Jeremy Miones. Nakaabutan na nila ang iba't ibang lugar at iba't ibang dagat sa buong mundo dahil sa kanilang pagiging seaman. Hindi pa man nakaupo ang aming mga Marino Boys ay may tatlong dumating na bebe na sina Carla Lane Herarcas, Bina Pactorayan at Inja Batingal na ngayon ay parehas na silang sikat sa buong Pilipinas dahil lang sa pagsasayaw. Hindi lang basta ang pagsasayaw, ngunit sa husay din nilang kumanta. May mga concert din sila sa ibang bansa. Nagutom na ang lahat sa kakahintay sa iba, kaya sila ay kumain na lang muna.
Habang sila ay kumakain, unti-unti nang nagsidatingan ng iba. Naunang dumating ang dalawa naming flight attendant na naabutan ang iba't ibang panig ng mundo. Sila ay Sir Erwin Matormon at Rena de los Santos. Agad naman kami nakarinig ng tinig, nakatunog ng isang kulay pink na motor ang disenyo nito. Nang hinubad ang kanyang helmet, nagulat ang lahat nang makita nilang nag-iisang lady rider pala ito, si Regine Santiago. Si Regine ay dating doktor sa puso, ngunit tumigil na siya nung napagtanto niya na di niya pala kaya gamutin ang sarili niyang pusong nasasaktan noong mga panahong di na pinaglaban ng taong minahal niya. Itinoon niya na lang ang kanyang buhay sa pagiging lady rider. Ilang beses na siyang nagkampiyon sa mga racing contest na kanyang sinalihan. Sinundan naman ito sa pagdating ng aming kaklaseng dati ay parang dragon kung magalit. Ngunit malambot ang puso sa sobrang lambot na kanyang puso ngayon na isa na siyang sekretarya ng Department of Education. Wow. Dati ay isa lamang siyang guro, ngunit sa kanyang delegasyon at tapang, naabot niya ang kanyang posisyon. Oras bago dumating ang dati naming naging class president, yung president na nagagalit ng walang dahilan. Ngunit tatawa rin naman, siya ay isa na professional architecture, na ang mga bahay ng kanyang dinidisenyo ay binibili ng mga artista. Ilang oras pa lamang ay may dalawang sasakyan na dumating, isang Lamborghini at isang Ferrari. Alam niyo ba kung sino ito? Ito lang naman sila ang dati naming kaklaseng ang hirap pabayarin ng mga bayarin. Ngunit ngayon ay naging milyonaryo na. Formal na rubaba si Jeremy Andoy mula sa kanyang Ferrari at hindi din nagpahuli si IG Samonte. Sa paglabas mula sa kanyang Lamborghini, masaya sila nagkukwentuhan habang inaantay ang ilan na lang na kaklase namin. Busy na ang lahat sa pag-video-oke, chismisan, pag-iinom at kung ano-ano. Ngunit natigil ang lahat noong may itim na banang dumating. Napalibutan siya ng mga gwardya nang siya ay bumaba mula sa kanyang van. Bakit kaya? At sino kaya ito? Kaya pala nagtigil ang lahat dahil dumating na ang Pangulo ng Pilipinas, na si President Jaime Taquiao. Sinalagyan siya ng masigardong palampakan at marangal na respeto dahil kung hindi, pwede niya kaming pektusan. At ayon na kumpleto ang mga pagdating ng lahat, siya nga pala ang hindi nakarating, si Dale Taquiawan, dahil nasa malayong bansa siya. Si Dale Taquiawan kasi ay isa ng scientist at hindi siya makapunta dahil sila ay may gagawing experiment. Natapos ang paghihintay, nilubos-lubos na namin ang pagkukwentuhan, sayawan, chismisan at iba pa dahil sa pangalawang araw na ang pinakamasaya. Tamang kain na lang muna at pag-inom. Sa pangalawang araw ay marami kaming ginagawang mga kasiyahan. Inimbitahan din namin ang aming class advisor na si Ma'am Joyce de Lima. Hindi rin namin kinalimutan ang taong naging parte kung ano man ang nabutan namin ngayon. Sila Sir Anthony Macadine, Ronald Di Costo, Sir Borja, Ma'am Melanie Domingo at Ma'am Annalyn Laparra. Sa loob ng 2 araw namin, lubusang ginawa ang mga gusto namin gawin, kaya naman ay di namin pinagsisihan ang 2 araw na pagsasama namin ulit. Ang 2 araw na iyon ay hindi namin kalilimutan at ito'y nakatatak sa aming mga puso at isipan. Nasan man kami mapadpad, may dala kaming mga alaala hindi namin kaya mabuo sa ibang ngunit dala namin sa araw-araw kaya hindi kami magkasama. Hindi man kami ang the best batch at all. Maraming lang kami nagawa na hindi nila nagustuhan. Isa lang ang aming paninindigan. Ang mga tagumpay sa tama at marangal na pamamaraan, hindi sa kabulastugan.
Prudence Batch 2024 through 2025, kung saan man tayo dalhin ang ikot ng mundo, alaanin natin ang mga estado ng buhay ng ating pagkakaibigan, ngunit nasa puso at isipan. May God bless us all and shower the abundant blessing upon us. Thank you. I am Marizelin Bulasito, a proud member of this remarkable section, grade 7 and grade